When did the body of Christ begin? Bakit nga ba iba-iba ang point of view o posisyon ng karamihan pagdating sa usaping ito? Mapapansin natin na merong mga iba-ibang paniniwala kung kailan nag-umpisa ang Church of God o Body of Christ. Tignan natin, una, covenant theology position, since the beginning of the world starting from Adam. Pangalawa, Baptist Briders position during Christ's earthly ministry. Pangatlo, Acts 2 position during at Pentecost o pagbaba ng Holy Spirit. Pang-apat, mid-Acts position. Ito ang time na naligtas si Paul. Pang-lima, Acts 28 position. Ito ang paniniwala na ang church ay hindi mag-start kung hindi matapos ang Acts period. Ang tanong, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Kailan nga ba talaga nag-umpisa? How about these truths to consider? In Ephesians chapter 2 verse 13, "But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ." Kung titingnan mo ang punto ng sanggunian o point of reference, iyon ay ang dugo ni Kristo. At kapag iniisip mo ang dugo ni Kristo, iniisip mo ang lugar na kung saan ay ang krus ng Kalbaryo, doon ang tinutukoy ng Diyos. At ang ye who sometimes were far off ay nagsasalita tungkol sa mga hentil ayon sa konteksto. Ang mga hentil ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. In Ephesians chapter 2 verse 14, "For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us." Sa panahong ito, ang supremacy ng Israel, ang naghihiwalay sa pagitan ng Israel at Gentile, sa pagitan ng circumcision at uncircumcision ay nasira. Nasaan ang punto ng sanggunian? Ito ay nasa cross. In Ephesians chapter 2 verse 15, "Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace." Hindi lang iyon kundi maging ang batas ng mga utos o law of commandments, inalis din ni Kristo. Kailan inalis ni Kristo ang batas ng mga utos? Malinaw nating makikita ang punto ng sanggunian o point of reference sa verse 13. Ito ay sa dugo ni Hesu Kristo. Dito rin makikita natin ang twain. Kailan ito naging one new man, which is the Church of God, the body of Christ? Nasaan ang punto ng sanggunian? Ito ay konektado din sa verse 13. In Ephesians chapter 2 verse 16, "And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby." Kaya, upang magkaroon ng kapayapaan o peace, kailangang magkaroon ng pagkakasundo o reconciliation. At paano tayo ipinagkasundo sa Diyos? Makikita natin sa talatang ito na tayo ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng cross. At sinasabi sa Colossians 1:20, "And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself." By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Kaya ang punto ng sanggunian o point of reference ay ang krus at ang dugo pa rin. Kaya kung titingnan mo ang punto ng sanggunian kung paano tayo inilapit sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng dugo Kristo at ng krus. Kung titingnan mo ang punto ng sanggunian kung paano parehong naging isa at kung paano bumagsak ang pader ng pagkakabahagi, ito ay sa pamamagitan ng dugo at ng krus. Kung titingnan mo kung paano pinawi ang batas at ang alitan, ito ay sa pamamagitan ng dugo at ng krus. At kung titingnan mo kung paano nilikha ang one new man, ang katawan ni Kristo o body of Christ, ito ay sa pamamagitan ng dugo at ng krus. Nakikita mo, walang ibang sanggunian o point of reference kundi ang dugo at ang krus. Kung pag-uusapan natin ang simula ng mga bagay na ito, malinaw na nilikha ng Diyos ang one new man o body of Christ at ang pagwasak ng middle wall of partition
at ang pag-alis ng enmity, which is the law, at ang pag-reconciled ng mga Gentiles. Malinaw na ito ay sa pamamagitan ng krus at ng dugo ni Kristo.